Grabe talaga. Pero kasi sa kanila, ginagawa nilang ano talaga nila, parang vote buying na siya. Hindi naman talaga indirect. Indirect. Super early. Vote buying. Kasi yung mga opisina, may kunwari ako, may pera, dyan. Kasi hindi mo alam, malalapit sa mayor, may cancer yung anak ko, ganun. Kukunin, babudget mo pa? Maghihintay ka pa ng next budget season para bigyan. Wala. Kasi yung Pilipino, mahirap man talaga tayo. Ilan lang dyan, kunwari ha, may cancer na, o may sakit. Ilan naman dyan kaya bumili ng gamot o magpagamot ng cancer. Wala, special talaga tong 19th Congress. Special talaga. May, di ba, naging part rin to ng conversation nga dun sa vlog ko na bakit ba tinatawag na honorable yung mga yung mga kongresista, yung mga, kasi marami kasi nakakasama kasi ng loob kasi like for example yung mga district congressmen na very rabid and shameless when it comes to attacking the vice president and pero sandali, Joey, ba't di ba nila naisip na congressman ka? Let's say si Martin Romualdez, ano ba population ng votes niya? Sabihin natin mga 100,000. Marami na yun. So marami na yun. 200,000. Max. At max, no? 200. But parang ang yabang nila. ayun. Okay lang kung senator ka because national ka talaga yung votes mo galing sa buong Pilipinas eh. Ikaw, congressman ka lang ng party list. Tapos kung makapagsalita ka, ang yabang mo. Diba? Wala man lang courtesy towards the second highest position in the country. 32 million Filipinos. Wala na kasing before kasi yung mga legislator, alam nila iligpit yung mga sarili nila. And when it comes to vote, they really put premium to it na ikaw voted ka nationally, ikaw voted ka by your Kaya nga nakakasama ng loob. Kasi, for example, the things that are doing by Dan Fernandez and Benny Abante, you know, why are we all affected by this Quadcom? Who are you representing? Hindi naman talaga tayo affected. Hindi ko naman kayo binoto. Hindi naman talaga affected. Yun lang gusto nilang isipin natin na affected. You know, ipapakita. No. Well, Mayor, they are using public resources, diba? Well, in that sense, affected tayo, but are they really truly relevant? Trying to make themselves. Yung voice ba nila, does it really matter? Does it really reach the people in a way that we think about things or we really consider things? Sino ba yung nagsasalita dyan? Correct. Ayun nga parang diba? hindi ko naman kayo binoto, bakit? Sana man lang, kung si Martin talaga nag-uutos sa kanila, sana lang magsalita because he's in the fifth highest seat in the country. Diba? Sa speaker, ikaw na lang magsalita dyan. Ba't ka pa nag-uutos ng mga pipichogin na hindi naman papakinggan ng mga tao? So, you better grow some balls and speak. Do it yourself. And to add, Mayor na po, no? Ngayon ko lang talaga napansin na sa entire life ko, ang Vice President binabastos ng tawagin nila ng mga hindi magagandang salita. Di ba? Yun, medyo parang, doon ba nawawalan tayo ng respeto towards other... Walang honor. Wala talaga yan. Walang honor. Walang hiya talaga. So, napapansin nyo ba mga kabukid, no? Talagang lumalabas yung pagka-tatay digong ni Basti Duterte. So, gabi, no? Nakakatindig balihibo. Nakakatawa pa, they've been very vocal attacking the Vice President. Pero kung sila binalikan ng taong bayan o mismo ni VP Sara, sila itong nagpapabigti. Yung nakakatawa talaga si Kimbo. Kasi tinanggal niya yung mga queue sa mga lahat ng... Grabe kayo. Alam kayo yun. Kayo yun. Kasi talaga tinanggal niya yung mga queue na nakalagay. Tinablan talaga siya. Speaking of... Pero alam mo, ako ba, kaya gani,
hindi talaga ako nagalagay kasi nakakahiya talaga yan. Nakakahiya talaga. Kung isipin mo lang talaga, nakakahiya talaga yan. Pero ngayon, tahimik na naman siya. Escape mo na wala eh. Hindi, kasi na-comply niya na, so may bonus na yon. Ganun lang naman yan. Meron naman siya pambili ng mga bagong bags. Stick to the plan siya eh. I-comply niya. Stick to the plan. Kaya kung lumabas pa talaga sa bibig niya, no? May, I would just Partida, like Mayor, to nagpaligaw share sila na, doon. I would just like to share, Mayor Sir Javis at saka Sir Justice na, yung power kasi ng Congress, napakalawak talaga. They have plenary powers. Wala talagang, in short, if they are acting. So, updated na si Kimbo, no? So, totoo pong balita yan. Tinanggal talaga yung mga queue sa lahat ng mga pinaglalagyan nyo ng mga queue na kung akala mo naman pera niyang ginastos. So, punta kayo sa Marikina sa mga wala na pong mga queue. So, yan talaga. So, yan yung mga pa-birthday banat ni Basti sa mga makakapal na mukha na 19th Congress ng mga congressman. As an institution, napakalawak talaga ng kanilang kapangyarihan. Wala, unlimited talaga yan. In a sense na they can talk about anything, they can discuss anything, and if they, if they act as, whatever it is na matapos nila or mapag-agrihan nila lahat, then that's it. So for example, if they decide na, they want to make pink the official color of the country, if they all agree, they can do that. Diba? Dapat kasi, yung mga ganung issue, tapo na lang sa korte. Yeah. Diba? But for a very long time, yung ganun kalawak na powers nila, ang naglilimit lang talaga doon is honor. Kaya sa ang bagay, tawag sa kanila, honorable. May hiya pa yung dati. Yes, Oh, yes. tama, Like for tama. example, why are you going to discuss about the national color of the country when that is not important, diba? And then it becomes, ang House of Representatives kasi, it is a house of great debates. So, dapat talaga dyan, nagkokontrahan kayo, nag-anuhan kayo, gano'n. May discussion because all of you are supposed to think about the welfare of the people. Anong makakatulong sa taong bayan? But this 19th Congress, wala silang honor. They just do whatever they want. And, alam mo, ito nga yung kagalingan ni Tambaluslos na Joey, pag-unite nila pero mga, alam mo, ulupong Sandali, pero alam mo, ba't ako masaya at the same time? Kasi talaga nakikita talaga ng mga tao ngayon kung anong mga klaseng tao yung nilalagay nila sa politika. True. Ito yung pinaka-oras talaga ng politika ng Pilipinas. Na ma-reflect at makita at tingnan anong ginagawa ng mga Naghuhubaran sila. Correct. Dan Fernandez yun, maganda ka naman eh. Ganda ng buhok mo Saan ka nagpaayos? Papaayos ginata siya. Appropriate mo, grabe. Yun na nga eh. Honorable sila, congressman, tapos yung line of questioning nila sobrang Correct. baseless, walang nonsense. Kung My God. honorable ka kasi talaga, kung meron kang honor, you're not going to do that. Kaya ang problema, walang honor tong 19th Congress. Wala talagang dangal. I mean, what, you talk about things that are not really important, wasting our money. Ano yan? Diba? Liquidate yung MOOE nyo. Mga walang Gusto talaga na Diba? Yung leadership Walang wala. gawin mo. Wala talaga yung leadership Hindi, kasi yun yung gusto ng leadership ng Congress. Diretso na natin sa Congress dahil nga, during the hearing also, Mayor, 2 members of the 19th Congress, lumabas yung pangalan especially dun sa testimony ni Colonel Si Abante, Ito si Congressman Benny Abante and Congressman Dan Fernandez. Allegedly, according to Colonel Grijaldo, tried to influence Grijaldo's statement during the Quadcom. So, but dininay naman ni Congressman Fernandez and Abante na their intentions and yada. But kayo ba, Joey, Justice, Mayor, maniniwala ba kayo? Kanino ba kayo maniniwala? Ako? Yes, me. Tingin ko, maniniwala ako doon sa police kasi yung sinabi niya would do him more harm than good. So, ibig sabihin nun, kahit masasaktan siya or
pangit yung kalalabasan ng sinabi niya lang talaga, probably kasi kailangan niya talagang sabihin, and yun yung totoo. Kasi ito naman yung mga dalawang congressman, magde-deny, it will do them more good than harm. So, tingin ko, dinidefend nila yung sarili nila. Dinidepensahan nila yung sarili nila. So, kung yan lang yung, kasi kung yung sa police na sinabi versus nung sinabi ng mga congressman, mas maniniwala ako sa police kasi wala naman siya makukuha doon sa sinabi niya talaga. Do you agree, Joey? Yeah, definitely. Kasi 4 years pa yung natitira sa career ni Colonel Grijaldo. 4 years, meaning hanggang 2028. And alam niya, hindi magiging happy yung administration sa sasabihin niya. Correct. At yung kanyang entire 4 years na natitira will be under the pleasure of the president ko. This government ko. Masaya sila sa gagawin niya o hindi. But wala siyang pake. So, definitely, meron talagang bigat yung sinabi ni Colonel Grijaldo. Nung napanood ko yung hearing, nung inisip ko baka, it may be about he said, she said na storya. Kaso, kinonfirm nung dalawa. Actually, in-strengthen nila yung in-strengthen nila yung kwento ni Grijaldo. Inamin nila. And sinabi nila nakipagkita talaga sila. Sinabi nila nakipagkita talaga sila. Sinabi nila na kinausap nila si Garma. Hindi rin talaga matalino itong mga gago na to, no? Sinabi nila na kinausap nila si Colonel Grijaldo dahil nakausap nila si Garma prior and they wanted to quote-unquote vet the statement of Garma. Tama, kinonfirm nila. Yeah. So, ang tanong, why do you have to do that clandestinely? Bakit hindi mo, kasi there are so many ways to really, if they want to be transparent, kasi sa ni Colonel Grijaldo, sa affidavit niya, pinatawag siya in the middle of quad hearing, nilapitan siya ng security, dinala siya dun sa labas, pagkas pinapunta sila dun sa room, kung saan doon sila nag-meet nila, unang-una, kung gusto nila Dan Fernandez at ni Benny Abante na maging transparent, they could have requested during the proceeding na may we request that we are going to do an executive session with Mr. So it's on record that you are going to talk to him. Ganun, may minutes yun eh. Kailangan nandun siya dapat. And that could have saved them. Kung talagang wala silang bad intention. No, it's not secret. Sinabi namin yun during the procedure. But because behind the scenes siya ginawa, and I think magaling rin talaga to si Colonel Grijaldo kasi talagang it was a bit that these two idiots talk. And so nagsalita maghapon magdamag ng 2 araw after nung nilabas nila na repeating the same thing na, yes, kinausap namin siya dahil resulta yun ng pakikipag-usap namin kay Garma, pagkatapos meron lang kaming gustong i-verify doon, ganyan. And parang open the Pandora's box. Kasi kung gano'n yung hindi yan po pwede. Kasi dapat ganito yan. Unang-una, in order to save yourself, dapat tumunod kayo sa procedure. Dapat hindi yan secret. Bakit nga itatanong yung mga bagay na kailangan clandestine? Diba? Tapos pinatawag mo siya stealthily. Pinatawag mo sa security, pinalabas. Diba? Wala kang intention to make it If it is a vetting process, the inquiry is the vetting process. And it's supposed to be public. Ganun, kung kunwari gusto mo ipa-vet ang mga documents and what not, ang affidavit and you have a COMSEC who can do that. So, ang nangyari, dahil salita sila ng salita, dami-dami nilang mga explanation, binaon nitong ni Benny Abante at ni Dan Fernandez yung mga sarili nila doon sa mga sinabi nila na kinorroborate ang sinabi ni Colonel Grijaldo. I think, Joey, one of the headaches also of this congressman when that statement came out, napaka-detalyado kasi ng statement ni Colonel Grijaldo. Imagine, tumayo siya, pinatawag siya, the 2 police officers na na-meet niya pa sa labas. So, I don't think there was my way pa to deny it ba?
But it happened. It was a perfect date. Kasi hindi talaga nila po pwedeng i-deny. At since hindi nila po pwedeng i-deny, kailangan nilang mag-explain. At dahil nag-explain sila, at di sila nagsabi ng totoo, they are really bound to crumble. So, it was a great day. I think now, Mayor Justice and Joey, no, ang question ngayon talaga is, ang impact nitong scenario na to, the statement of Grijaldo and the reaction of Cong Abante and Fernandez on the ongoing Quadcom hearing. Justice, what do you think? Actually, hindi ko siya napanood, no? Pero, I admire si Colonel Grijaldo. Kasi father ko policeman din. So, somehow, katulad ng sabi ng tatay ko, alam niya pag nagsasalita ng totoo yung police. Kumbaga, kung may play or may ano eh. So, nag-stick lang ako dun sa sinasabi ng tatay ko. So, dalawa kami nanonood parati ng ganyan. Short clip lang yun. Minsan nagkakaroon kami ng discussions. So, ako, yung sinabi ni Colonel Grijaldo, sobrang nag-redeem sa policeman. Since lately, sobrang parang nawawalan ng tiwala na naman. Correct. No? So, yung mga mamamayan sa policeman. So, saludo kay Colonel Grijaldo for doing that. Doing what is right. We need more people like that. What about you, Mayor? Ano tingin mo ngayon ang effect nito? What do you Sa credibility nila. Implication ng mga pangyayari. Sa credibility mismo ng Credibility? Naging credible ba yun mga tao? Yung dalawang congressman na yun ever since? to begin with. Yeah. Naging credible ba sila? Wala. Siguro ba't yung implication talaga niyan is kailangan since nandyan na yun, nakita na kasi lumabas sila kay sino yung yung nag-interview sa kanila na journalist Karen Davila. O dapat sana wag titigilan kasi ang yung style kasi ng administration ngayon once pag nagkakamali sila, gumagawa sila ng diversion. Gagawa na sila ng bagong issue. Kasi hawak nila yung mainstream media eh. So why not let mainstream media look into this? Yun lang. Di ba?